Punta tayo dito sa, nasa ba yun? Ito, bullish RD. Bullish RD. So, i-click ko ulit yung filters and then kopyahin nyo at ilagay nyo sa, by the way, saan kayo nakaklik ngayon? Nakaklik siguro kayo ngayon sa runner. Bakit hindi ko mataas? Yun. O, kunyari, nandito tayo ngayon. Nasa runner kayo. Okay? And then, kokopyahin nyo lang yung mga filters nitong bullish RD. Tapos, isi-save as nyo lang as bullish RD and then Bybit. Okay? So, ito yon. Okay? So, ito yung filter ko. And then, once you're done, please type done. So, itong bullish RD Bybit, is gagamitin nyo siya sa lower time frame, which is sa 1 hour. Okay? To screen. Okay? So, gagamitin natin siya sa 1 hour. Yan. So, sabi ito daw yung mga meron tayong 44 matches. Okay? And then, tignan nyo, pwede nyo rin i-screen sa ADX. I-sort natin yan. Pwede nating i-sort dito sa RSI. Pwede rin nating i-sort sa volatility. O, lagyan. Now, ayaw na natin lagyan dito ng ng 10% na additional screening parameter. Okay? Dito sa volatility. So, ito lang naman yung mahalaga. Ito, paminsan, pwede rin. So, for example, ito 3% siya. Itong 1 hour. Pero, mas mahalaga itong RSI. Okay? So, i-shift ngayon nga, ang gagawin ko, gagawin kong dual view. May 1H ako dito. And then meron ako ditong 1 day. So, by the way, ito yung mga ito yung mga nilagay natin dito. Okay? Ito yung watchlist natin. Na magaganda daw. Runner daw to sa 1 day. Okay? And then we're looking for an uptrend. We're looking for an uptrend sa 1H. Uptrend. Kaya bullish RD bullish razzle dazzle. So uptrend yan. So yung STO, kiklik natin sa STO, boom. So ayun nandun siya. Pero malayo pa siya sa RD, sa EMA band. So medyo high risk na to. Pataas siya, medyo high risk. So ayoko na muna yan. Okay? So ito, kiklik ko dito sa Kaya. Okay. So si Kaya wala dito, no? No, sometimes pwedeng, hindi pala naisama, pwede tayong maglagay. Pero ito, medyo ayoko kasi masyado pa siyang malayo. So aantayin ko ngayon yan. Aantayin ko pumunta siya doon. And titingnan ko kung pwede akong bumili. Pero dahil hindi ko gusto yung HTF nito, hindi ko siya isasama sa watchlist. So in other words, noise siya sa akin dito. 'Di ba? Hindi siya maganda. So tingnan natin si Party. Okay, so si Patty nandun din. So, pwede ko siyang antayin. Maganda ba yung setup nito sa 1 day? Last 10 candles. So, okay lang. Hindi ako masyadong nafu-FOMO. Si Avay. Okay, so si Avay. So, medyo nag-breakout kasi recently. Since nag-start tayong mag-klase tonight. Kaya malayo siya, no? Yung last razzle-dazzle nito is nandito. Successful. Okay, so in other words, na-miss yung play. Chill guy. Okay, so merong magandang RD, maganda rin yung HTF. Nandun din siya sa natin, sa watchlist natin sa 1 day. So pwede ko siyang antayin na mag-RD ulit. Si Hi-Fi naman, pangit yung HTF. Si Vine, so ganyan lang ako naghanap. Ito medyo malapit-lapit. Kaso 26% ngayon, pwede bang mag-breakout? Lagyan natin ng breakout points. Gusto mag-breakout, Umaapil ah. Naku, maganda to ah. Maganda to ah. Maganda yung setup nito ah. Lagay niyo to sa watchlist nyo guys. Pag naging successful to, explosive. Okay? So, ang haba ng consolidation, no? Di ba? Ang laki ng puwang dito. Parang gustong magpapili eh. So ilalagay lang natin siya sa natin.
Ano yun? Si Vine. Nasaan na si Vine? Ayun. Sort para mapunta sa taas o lalagay ko lang din siya doon. Tapos gagawin ko tong ano para lalagyan ko na siya ng kulay dahil medyo naha-hype na ako eh. Joke. Okay, so pero lalagyan ko siya ng kulay kasi medyo maganda-ganda yung ano niya. So gagawin ko siyang green. Okay? Tapos ayan oh. Meron siyang nag-RD na rin kasi nung ito eh. Around dito ba na. Hindi man lang nag-touch pero RD to. This is an RD. Mas mabilis lang. So alas 5 no, ay alas 4, 16 hour eh. Alas 4 oh, pero nag-resist. O ano to? L2 to, L2. Ito yung current L2 niya. Yung nag-cause ng RD. Or yung magko-cause pa lang ng RD. Okay? So nasa L2 tayo right now. Now pwede ko tong antayin and mag-hope. Pwede ako mag-hope na sana mag-breakout to. Nasa L2 tayo ngayon. Pag nag-breakout to, magiging L1 to. Nai-gets yun ha? Magiging L1 to pag nag-breakout yan. Pero right now, ito yung current L2 niya. Kanina ito yung L2 eh. Nandito yung L2. Di ba? Ngayon, ito na yung L2. Ito na yung nagkukos ng RD. So, pwedeng bumagsak doon, ano? 1 hour tayo. Pwedeng antayin. Pwedeng antayin. Kaso, teka lang ha. Ano ba yung trail nito? Parang hindi 1 hour yung trail nito. Nitong mga nakaraang ano, ito, parang hindi 1 hour to, parang 4 hours to. So, para maseset ko yung expectation ko na, uy, pwede to mag 4 hours. Okay, no, 4 hours, oh. Nasa 4H tayo, 4 hours. Pero, napag-aralan din natin nung nakaraan na pwede siyang magkaroon ng momentum trail. Di ba? Pwede siyang bumilis. Kasi dito, hindi bumibilis eh. Hindi mabilis to. Itong recent niya na ginawa. Pero pwede siyang bumilis. Ay ang palaisipan. Bibilis kaya to. Pero gusto ko na mag-pullback pa siya. Diba? Mag-pullback siya or consolidate before mag-breakout. Mamaya titignan ko, no? Habang nanonood ng K-drama, titignan ko yan. Titignan ko yan kung pwede ako maka-enter. Pero, okay lang ako na mag-antay until tomorrow. Mag-close sana. Kasi pwedeng maging ganun, Itong nandito, ayun din ang story niya. Green to nung nandito, Pero nag-close ng red. So, relax lang tayo, di ba? Tame your ayan, Okay? So, meron tayong naisama. So, dito tayo ulit. BCH. Okay? So, malayo pa sa RD. Pero above, naisama siya. So, noise din to. Hindi siya uptrend. Kaka-breakout lang, hindi siya uptrend. So, noise to. So, pag sa screener, merong mga ganun. Nakita nyo 44 matches pero hindi yan lahat magandang RD. Okay? Ayun lang yung pumasok sa screening parameters natin. Yung Rex, ito ang RD. Ito ang RD right now. Ito ang RD right now. Yan. Tapos, last 10 candles, uptrend. 30 candles, mga ganyan, Ito ang RD right now. Sideways siya ngayon. So, sideways. Pag tinignan ngayon natin sa ETF, kung magsasama tayo ng ETF, ito, clear na clear yung sideways. Mas clear yung sideways. Yan. Ito medyo uptrend pa kasi mayroong box dito kasi. Last 30 candles, may uptrend pa to. So, up. Sige, gawin na lang natin itong up. So, up, side. Di ba? So, gusto ko tong makitang mag-up ulit. Mag-up din. Para up. Up na siya. Pero itong up side, is pwede na itong pasukan. Sometimes, pinapasukan din natin yung mga up, down. Okay? During this time, down to Pa-down yun, no? Pa-down. Okay, so, up, down. Diba? Pero kung gusto natin ng additional confirmation, pwedeng side or pwedeng up na rin dapat dito.
Nai-gets nyo na? Nai-gets nyo na? So, practicein nyo yun. So, Miria, balik tayo dito sa dual lang. Miria, maganda ba yung ano, HTF niya? Pwede. Kaso, hindi pala pwede. Ayoko kasi wala to sa RSI 70. 68 lang yun. Tsaka, yung mga candles, mabagal yung gano'n, mabagal. So, JOMO, Joy of Missing Out. Joy of Missing Out. So, ito, noise lang. Mu. So, ADX naman tayo. Try natin i-sort ng ADX. So, Miria yung ano, mataas yung ADX sa 1 hour. Pero ayokong magpapilit. Ayoko magano kasi pangit yung HTF. It's very important sa akin na maganda yung HTF, maganda yung 1 day dapat. Parabolic dapat yung 1 day. Uy, ito pwede itong ano, no? Pwede itong antayin. Ay, nakita na pala natin yan kanina. So, ayun. Ay, okay na muna yun. So, isang ano ko is, ay hindi, wait lang, nakaano pala ako. Naku, mali. Teka, tignan natin ulit yung ano, chill guy. Naka-replay pala ako kanina. Miria, dito tayo sa Miria. Okay, ganun pa rin pala. Ito, malayo pa sa RD band, sa EMA band natin. In other words, na-miss natin yung play kanina. Pero okay lang yun, ganun talaga. Ganun talaga. Pero ito, uulit-ulitin nyo lang to, itong proseso natin. Ito, ang ganda ng RD nito kanino. Mga around dito, alas 4 hanggang alas 7. Pwedeng pasukin, meron ka na agad kita dun. Abay, nandun pala siya. Yung STO, wala, ayaw pang magpabigay, ayaw pang mag-pullback. Wala pa tong pullback eh. Wala pang pullback sa 1 hour. Now, ito ang ano, before we end this session, bigyan ko lang kayo ng mga onting caveats. Huwag nyo tong i-abuse, itong LTF screening. Ang tendency kasi ng RD trader is hindi niya na mabubulag na siya sa HTF. Ang gagawin niya na lang is LTF trading. Worse, ang gagawin niya is, ganun lang pala. Itong 1 hour, check ko nga yung 15 minutes. Di ba? I-check yung mga yung 15 minutes na RD. I-check ko yung 5 minutes na RD. Di ba? So, ina-abuse mo na. Clueless ka na kasi dito ka na lang nakatingin. So, kunyari, sa 15 minutes, sa 5 minutes na RD, itong Kai. O yan, 5 minutes na RD to na nakaano. RSS3. Nakita nyo, ang daming lumalabas, 59. So, trade ka ng trade. May tendency ka na maging restless trader. And worse, clueless trader ka din. Ano ibig sabihin ng clueless trader? Hindi mo alam yung nangyayari on a bigger picture, bigger context. So, avoid that. Okay, do not abuse. Pakisulat dyan, do not abuse. Para malaman ko na meron tayong agreement doon. Do not abuse itong, ano yung ibig ko sabihin doon? Para clear sa lahat. Do not abuse itong bullish razzle-dazzle na dito lang kayo titingin. Nakita niyo yung, pinakita ko sa inyo tonight, yung proseso ko na ang una kong ginagamit is yung general and yung runner sa 1 day. Mas mahalaga sa akin yun. Okay? So, wag nyong i-abuse to na dito lang kayo titingin. Diba? Tapos, ano na kayo kung ano-ano na yung gagawin nyo. 1 hour, lilipat ka sa 4H, lilipat ka sa 1 minute o sa 3 minutes. Talagang, restless trader ka na. Kasi, ang problema sa RD guys, maganda yung RD, pero ang problema, palaging meron. Palaging meron. Ayan ano to, 1 hour to, palaging meron yan. Pero kailangan maganda yung HTF. Maganda dapat yung HTF. Kahit saan ka mag-click dito, meron ka dito sa LTF, sa lower time frame. Kahit saan ka mag-click diyan, merong RD. Meron kang makikitang RD. Which is yun pa lang, dapat kabahan ka na. Dapat red flag na sa iyo yun. Na palaging merong RD. So gagamitin natin siya ng tama. Do not abuse Do not abuse. Lalo na tong 5 minutes. Like yung mga ganito, no? Tignan nyo to. May mga ganitong traders Parang
Ay, yung mga ganun lang yung ite-trade ko. Ayun na may RD doon. Ayun na may RD. Ayun, above EMA band. Above EMA band. Ganun lang. Tapos doon ako magbebenta, gumagawa ka na ng mga sarili mong strategies. 'Di ba? Tingnan, pwede pala to, sasakyan ko lang to, tapos bibenta ako doon pag nag-break yung ano. Pag nag-break yung trend, sabi ni Cap, o ito pwede ko na tong sakyan pag nag-RD to. Iwandahin mo ng trade. 'Di ba? Para ka ng ano aligaga. Ayun yung mga ganyang mga strategy na parang, uy, may RD doon, sasakyan ko hanggang ganon. Tapos, ito pa yung mas malapit, magte-20x. Without any clue kung anong nangyayari sa HTF. So, kailangan palagi kayong, kasi like for example, ang dami mga pangit na signals din, may mga fake signals. Ayun, pwedeng RD to eh. Pero boom, pinagsakan. Dito meron din, mukhang RD, during this time. 'Di ba? Pwedeng, uy, above EMA band. Baka magi-green na to, baka tataas na to. May mga ganun ka ng mga imagination. So hindi maganda. Hindi maganda yung i-abuse siya kasi magiging restless kayo, magiging clueless traders din kayo. So, rule of thumb natin, focus, tingin nyo. Ito, ang dami, tingin nyo to, one day to, pero sideways, predominantly sideways. Pero may mga RD dyan sa 5 minutes. Especially pag nag-green candle na ganyan. Hindi maganda. So rule of thumb natin, focus lang kayo or prioritize na maganda dapat yung pinapasok yung territory, which is yung higher time frame. May volatility dapat. Okay, so may runner dapat. And pag merong green na ganyan, saka nyo pwedeng sakyan yung mga razzle-dazzle. So 1 hour. That's the only time. Kapag ganito siya, tingin kayo sa higher time frame, mag-plot kayo ng levels, tingnan nyo kung maganda or not, and then the moment na natapos nyo na yon, saka nyo tignan yung lower time frame. That's the only time na pwede mong tignan yung lower time frame. Yung iba ang ginagawa, sa lower time frame muna, tumitingin, and then saka titingin sa higher time frame. Baligtad yung brief parang si Superman 'Di ba? Baligtad ang brief. So, mali. Dapat higher top-down approach tayo. Mag-uumpisa tayo sa top, which is higher 1 day, and then bababa tayo ng 1 hour. Ganun ako. And maraming times na natattempt din ako, na i-abuse yung lower time frame. Pero palagi kong nire-remind yung sarili ko, higher time frame muna. Okay?